Thank you po, Pastor Jess Cortez. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Lahat po ng blessed magsabing, Praise Jesus. Nasa ikatlong buwan na po tayo ngayon ng pag-aaral po ng Unfailing Believers with Unfailing Faith, no, na pinag-aaralan po natin. At mabilis po ang panahon, August na po. At balita ko po, dinedepros na po si Jose Marichan. Anyway, kung natatandaan nyo pa yung mga character, Bible characters na may mga matinding pananampalataya sa Diyos, sino po yung unang pinag-aralan po natin? Noah, and then Abraham. Rory nga, liwa. May balong mag-test, Pastor. No, sino po yung susunod tapos ni Abraham? Moses, tapos ni Moses. Joseph, tapos yung dalawang kabataan. Joshua and Caleb, no? At tapos po, yung second month, sino po? Si Gideon. Sino po? David. Sino pa po? Yung hari. King Jehoshaphat. At yung last week lang po, si Nehemiah. Ngayon po ay bagong naman ho tayo, mga karakter na pag-aaralan. At ang unang karakter na pag-uusapan po natin ngayon ay isang babae na isa po siyang ulila. Orphan po siya, namatay po maaga ang kanyang mga magulang, most probably because of the exile. Ang panahon pong ito ay ang naghahari na ay ang mga Medo-Persia. Mga Persians na po, natalo na po ang Babylonia na paghahari po ni Nebuchadnezzar. But anyway, ang pag-aaralan po natin is the unfailing faith of Queen Esther. So, bago po ang lahat, no, ano ko lang po, si Queen Esther ay meron po siyang pinsan na nagpalaki po sa kanya na si Mordecai. Bibigyan ko lang po kayo ng kasing husda? Spoiler, no? Para mas maunawaan po natin. Pero sino po nakakakilala sa inyo kay Queen Esther? Amen. Marami-rami po, no? Kung hindi po, isa po ito sa mga kamangha-mangha po na pangyayari sa Bible. Alam niyo ho ba ang Book of Esther, muntik na pong hindi masama yan sa muntik na pong hindi pumasa sa sa canon, yung pag-canonize po ng mga books, no? Ibig sabihin mayroong standard o ruler kung paano pong nasali po lahat ng 66 books. Dahil sa Book of Esther, hindi po nabanggit ang Diyos. Pero ang makikita ho natin dito, yung pagkilos ng Diyos. Amen. Madalas sa ating buhay, hindi po natin makita man ang Diyos, pero alam po natin kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. So ganito rin po ang nangyari kay Queen Esther. Sa panahon po ito, ang naghahari po ay si King Xerxes or si King Ahasuerus. No? Pero gagamitin ko lang po yung Xerxes po. At sa kanyang third year of reign, si King Xerxes po ay meron po siyang 127 provinces. Malawak po ang nasasakupan niya. Halos buong mundo from India hanggang pong Egypt, Africa, hanggang Europa. No, pwede natin pakita yung mapa. Diyan, ayan po, kung makikita nyo yan, dyan, from dito po sa India, sa Asia na po yan. At ito pong bahagi po dito lang po yung Israel. Sakop po niya. No? Hanggang dito po sa Egypt, yan po sa Ethiopia, hanggang pong dito sa Turkey. Napakarami po. 127 state or provinces sa tawag po nila ang nasasakupan niya. So napakayaman niya, makapangyarihan niya. Siya po ang sa panahon pong ito talaga pong napakalawak, halos buong mundo ang nasasakupan niya. At on the third year ng kanyang paghahari, nagano po siya ng exhibit. In-exhibit po niya ang kanyang palasyo at lahat ng kanyang kayamanan for 180 days. So ibig sabihin po, open doors po ang palasyo para ipagmayabang niya. Pinagmayabang po niya ang kanyang palasyo, ang kanyang kayamanan for 6 months. And then after 6 months, nag-ano po siya ng banquet, ng piyesta, ng party for 1 week. Isipin niyo po yun, 1 week po, 24/7. Lahat po ng mayayaman, mga nobles, lahat ng mga officials, mga high-ranking officials, in-invite niya ho dito
na nagpipiesta po sila, nagiinuman for 1 straight week. Siguro yung iba magpapahinga na lang, matutulog, maliligo or magsi-CR, babalik na naman po sa piestahan nila. Imagine this, no? And then, on the 7th day, pinatawag niya si Queen Vashti. Ayaw din, kasi merong sariling banquet si Queen Vashti at marahil, lasing na po ang hari tsaka yung mga kasama niya, kaya ayaw niya, nagalit po siya. Ito po yung turning point ng buhay po ni Esther o sa kanyang Hebrew name si Hadassah, at nagkaroon po ng beauty contest at of course nanalo po si Queen Esther. Mamaya po mas i-detail po natin yan dahil for such a time as this, ang ginawa pong reyna ng Persia ng Diyos si Queen Esther, because at this time po ang kaaway po nilang si Haman, may plano po siyang i-annihilate po or patayin lahat ng mga Hudyo magmula po sa Susa. Ang Susa po, ito po ang capital po ng Persia kung saan nakatayo po ang palasyo ng hari. At lahat ng Hudyo sa buong Persia po ay nagpakalat po ng sulat na inaproban naman po ng hari. Binigay po niya yung signet ring niya kay Haman para po ang lahat ng mga Hudyo ay patayin sa Day of Purim. Ang Purim po hanggang ngayon ay sineselebrate po ng mga Israelites. Instead of na sila ay mamatay lahat during this time, kasi nais po ng Diablo ni Satanas na patayin po ang lahi ng mga Hudyo dahil ang pangako ng Diyos sa Genesis 3 na ipapanganak po ang Messiah galing sa mga Hudyo, gusto po niyang pigilin. Pero kaya nga po dito, muntik na po talagang mabura o mawala po ang lahi ng mga Hudyo sa mga panahong ito. Nakakalungkot po sa kanilang sa panahong iyon, pero ang Diyos po, because for such a time as this, ginawang reyna ng Diyos si Queen Esther, nagkaroon po ng pagbabago po dito. At mamaya ko po natin matutunghayan ang lahat. But anyway, ganito po kayaman tong kaharian pong ito. Actually, yung kanila pong mga goblets or yung kanilang mga baso, 24K na ginto. Imagine nyo po kung ilan po yun. Ganun po yun. Sino po may baso dito na ginto po yung ano nila? Na 24K. Ganito po kayaman si King Xerxes. Ganito kayaman po ang Medo-Persia during this time. It was 480 BC. Actually po, mas nauna ito kaysa kay Nehemiah. But anyway, so nagalit po ang hari nung pinatawag niya si Queen Vashti dahil hindi siya dumating. Tingnan po natin dito sa chapter 1 verse 10 to 12. On the 7th day, when King Xerxes was in high spirits from wine, he commanded the 7 eunuchs to serve him Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zethar, and Carcas to bring before him Queen Vashti, wearing her royal crown in order to display her beauty to the people and nobles, for she was lovely to look at. But when the attendants delivered the king's command, Queen Vashti refused to come. Then the king became furious and burned with anger. Tayo muna po yung manalangin. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, for our strength, our health, Lord, our life na pinagkaloob mo po ngayon, Panginoon. Salamat po at ginising niyo kami bigyan ng bagong buhay. Narito po kami, Panginoon, Lord, para ikaw ay pasalamatan, papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan dahil karapat-dapat kang sambahin, Ama. Holy Spirit, we allow you to move in our midst. Paunawa niyo po sa amin ang buhay po ni Queen Esther, maging si Mordecai, Panginoon, upang matutunan po namin ang kanilang kakaibang pananampalataya sa inyo. Salamat po, Panginoon. Transform us by the renewing of our minds as we receive and believe your word. Let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. I declare signs and wonders, O God, sa aming kaligitnaan. Because you have said on your word, signs and wonders will follow them, they that believe. Salamat po, Panginoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Hallelujah. So nung lasing na po si siguro sabi niya, oy, pakitawag niyo siya. Siyempre, makita ho natin dito sa ating nabasa, sinusundo sila ng 7 eunuchs. Ayaw ni Queen Vashti.
at ang hari po ay galit na galit po. Ito po yung pivotal event para po sa sa buhay po ni Esther, dahil nagtanong po ang hari pagkatapos po ng fiesta ng kanyang pong banquet sa kanyang mga council kung ano ang pwedeng gawin kay Queen Vashti sa ginawa niyang pagdisrespeto na hindi niya sinunod ang hari. Now, sabi ni Memucan, isa po sa mga council, sabi po niya, mahal na hari, isa pong paglabag o pagdisrespect po, hindi lang sa inyo, kundi sa mga nobles and high officials, high-ranking officials, sa buong kaharian niyo po ang nangyari dahil hindi maganda ang pinakita ni Queen Vashti. Baka yung mga kababaihan sa buong lupain po natin ay i-disrespect na rin nila ang kanilang asawang lalaki. So, dapat po, mahal na hari, matanggal sa pagiging reyna si Queen Vashti. At nagustuhan po ng mahal na hari yon, tinanggal si Queen Vashti at ang sabi po ni Memucan, palitan siya ng mas higit kay Queen Vashti na isang reyna. Pero hindi po agad kumuha ng ipapalit. On the 7th year, after 4 years, doon pa lang po naisip po ng mahal na hari na kumuha na siya ng kanyang magiging reyna. At sa madaling salita po, ang kaharian po niya ay he held isang beauty contest. Na kung sinong mananalo, sino ang mapipili ng hari, siya ang magiging susunod na reyna. And of course, nabalitaan po nito ni Mordecai. Si Mordecai po, ito po yung pinsan po ni Queen Vashti na matanda po siya. At inalagaan po niya, pinalaki po niya si Esther. No, pinalaki po niya si Esther at tinuruan po niya kapag pinalaki po siya, ibig sabihin tinuruan po niya ng kanilang Torah. Alam niyo po yung Torah? Yun po ang Bible po nila noon, Torah and some of the Chronicles po noon, nandun na rin, and some of mga sulat po ng mga propeta. Ang Torah po, ito po yung first 5 books of the Old Testament. Ito po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So tinuruan po kasi sabi ng Lord doon, kung kayo man ay hihiga, kumakain, naglalakad, matutulog, ituro nyo ang aking salita. Sabihin nyo rin yung mga milagro, mga signs and wonders na ginawa ko sa Egypt. So tinuro po ito. Magbuhat po dun sa milagro sa kanilang pinakaninuno na kay Abraham na kahit na 99 years old na nagkaroon pa rin ng anak. Kaya nga po nagkaroon po ng lahi ng mga Hudyo. So anyway, marami po tayong pwedeng matutunan sa buhay po ni Queen Esther and of course kay Mordecai. Pero 3 points lamang po yung concentrate po natin dahil napakahaba po nito. I have po dito 5 pages pong punong-puno at 10 chapters po siya. 10 chapters po ang anuhin po natin. But anyway, I will try na matapos po tayo ng alauna. Okay? May lakad ho ba kayo? Pastor, di ako kumain. Kahit po kami, hindi pa po kami kumain ng misis ko. Wala pa pong kain-kain nito, tubig lamang po. So tingnan ho natin hanggang saan po tayo. Pag binibilisan ko na po, ibig sabihin po, gutom na po ako. Anyway, ito po ang magiging mga points po natin. Ang first point po natin is, ito po siya, Esther had an unfailing faith in God because Queen Esther submitted herself to a godly person. Sino po ang godly person niya? Ang kanyang tatay-tatayan na pinsan na si Mordecai. Magpunta na, chapter 2 na ho tayo. Mabilis ho tayo. Chapter 2, verse 5 to 7. Sabi dito, now there was in citadel of Susa a Jew of the tribe of Benjamin named Mordecai. So si Mordecai, siya po ay galing po sa tribo ng mga Benjamites. Sino po ang alam nyo na kilalang kilala na talaga siya po ay isang Benjamite? Siya po isang hari. Saul. Siya po ay Benjamite. So importante po itong detail nito kaya ko po sinasabi sa iyo. Kasi sabi diyan, Mordecai, son of Jair, son of Shimei, and son of Kish. Si Kish po, ito po yung tatay ni King Saul.
And then sabi ko dito, who had been carried into exile from Jerusalem by Nebuchadnezzar, king of Babylon. And sabi diyan, among those taken captive with Jehoiachin, king of Judah. Ito po yung last king po ng Judah before na sakupin po sila ng Babylonia. And then verse 7, Mordecai had a cousin named Hadassah. So hindi, kasi marami po nagtuturo dito, uncle daw niya. Maliwanag po sa Bible, hindi niya uncle. Pinsan niya si Mordecai, pero matanda po si Mordecai. Sabi dito, whom he had brought up because she had neither father or mother. So maaga pong namatay na ulila si Hadassah o si Esther, kaya ang naging tatay niya ay si Mordecai na. Now sabi dito, this young woman who was also known as Esther had a lovely figure, no, maganda pong pangangatawan po niya, sexy po siya, and was beautiful. And then sabi po dito, Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. So nandiyan po, no, pag sinabi pong Mordecai had taken a queen or Esther na siya yung maging daughter niya, ibig sabihin dito, tinuro po niya yung mga customs and traditions ng mga Hudyo, yung kaugalian po nila, and most especially ang salita ng Diyos. Kaya nga po si Esther, marunong siyang magpasubmit sa kanyang parent, sa kanyang father, na naging kanyang tatay-tatayan na si Mordecai. Nagpasubmit po siya. This is very important kasi po, nung nag-announce po ng beauty contest po ang mahal na hari, ang sabi ni Mordecai kay Queen Esther, dahil dalaga na po siya dito, na sumali ka, sabi po niya. Alam niyo po, sumunod po si Queen Esther at ang habilin po niya, marami pong hinabilin si Mordecai, isa po dito yung wag niyang i-reveal ang kanyang citizenship. Nandito po yan sa verse 20. Sabi po dito, but Esther had kept secret her family background and nationality just as Mordecai had told her to do. For she continued to follow Mordecai's instructions as she had done when he was bringing her up. Bakit po ganito po ka-submissive kahit po dalaga na po siya? Alam niyo po, marami pong kabataan ngayon, hindi na po sila nagpapasakop sa kanilang mga magulang. Buhay ko to, wag mo kong pakialaman. Di ho ba makapanggigil ako minsan nung balo mo mong makanya niya pala, kanita pa, yung muna Pesos 1. Pero ito ho, ito po si si Esther po dito, sabi ho dito, she continued to follow yung pong kanyang tatay-tatayan na si Mordecai sa lahat ng instruction niya. Hindi sabi, ayoko pong sumali, huwag niyo ako po kung pakialam. Sumali po siya, we don't know kung talagang gusto niya o hindi. Pero mahalaga dito, ang sabi ng Bible, she continued to follow, she continued to submit herself to her father na si Mordecai. So, alam niyo po, sa pagsali po ni Queen Esther, nandiyan po si Hegai, siya po kailangan po bago humarap ang mga contestant kay Queen Xerxes, 1 year na beauty treatment. Matindi po ang beauty treatment dito. 6 months na ibababad po sa oil with myrrh. 6 months oil with myrrh. No, nakababad po. And then another 6 months na ibababad ka sa pabango. Alam po natin yung pabango ng Middle East. Grabe. Imagine that na after 1 year, baka sa kanto pa lang naaamoy mo na po sila. Ganyan po kabango dapat sa mahal na hari ng Persia. Ganyan po kabango. Pero alam niyo ho, si Queen Esther, maganda na po siya. Imagine niyo po, yung 1 year na pinaganda pa ho siya. Kung gaano po siya kaganda. Yung iba nga ho, 1 day lang pupunta kay Vicky Bello, ilang oras lang. Paglabas na po, hindi mo na makilala. Sino ka? But iba ang pagmumukha mo. Talagang gumaganda po sila. Ilang oras lang po yan. Ito po, 1 year beauty treatment. And of course, si Esther po ay namangha po ang lahat. Talaga pong na-please ang lahat sa kagandahan niya, maging yung mga competitors po niya, mga contender niya po dito na mga contestant, namangha po sa kagandahan ni Queen Esther. And guess what? Dito po sa verse 17, atras lang po tayo ng konti. Now the king was attracted to Esther more than any of the other women.
and she won his favor and approval more than any other virgins. So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. Wow! Sa beauty contest mong ito, hindi na po nagpa-talent portion. Wala nang bikini portion, wala na pong night gown. Wala na hong ganun. Nung nakita po na ng mahal na hari si Esther, eto na yon, sigurado ako. Alam niyo po, favor po ng Lord ito. Hindi lang po basta beauty po kung maganda man siya dahil po sa favor ng Lord. Bakit highly favored si Esther? Kasi po natutunan niyang magpasakop sa kanyang godly person. Baka yung iba sabihin niyo, ako pastor, wala naman akong magulang eh. Kung meron po kayong forerunner, yan po ang godly person niyo. Kami pong mga pastors niyo, kami po ang godly person niyo po. Na tinuturuan po kung ano ang tama mula sa salita ng Diyos, hindi po mula sa karunungan po namin. Hindi po kami marunong. Mangmang din po kami kung wala po ang Diyos. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. So si Queen Esther po, highly favored siya dahil nga po sa pagsunod niya. She continued to submit or follow her adoptive father. So ang sabi, alam niyo po bakit po, dito po sa Proverbs 19:20, sabi dito, listen to advice and accept discipline. Parang po si Esther, she listened to the advice of Mordecai at sa mga disiplina na pinalaki po siya. And at the end, sabi dito, you will be counted among the wise. Queen Esther, hindi lang po siya she was not only counted among the wise, pero siya po ang nag-iisang pinakamaganda na reyna ng Persia. Nag-iisa. This is the favor of God sa lahat po ng masunurin. Lahat po ng masunurin, magsabing amen. Ulit ang alway, mag-amen. Ako sigurado. Thank you for being honest. And I pray, bago tayong matapos, magiging masunurin na po kayo. Proverbs 23:22. Listen to your father who gave you life. Amen. Alam niyo po, kahit na may sariling pamilya tayo, katulad ko po, 50 years old na po ako this coming October, kung buhay pa po yung mga magulang po natin, i-honor po natin sila. Sabi dito, listen to your father who gave you life and do not despise your mother when she is old. Huwag mong baliwalain, huwag mong bastusin ang iyong mga magulang. Amen. Bakit po? Kasi po, ito po yung commandment na merong pangako. Ang sabi po sa Ephesians 6:1-3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Meron po akong nakikita mga kabataan. Ang sabi po dyan, obey your parents in the Lord, for this is right. Hindi po sinabi dyan, obey your parents in the Lord, for they are right. Tayong mga anak, kung minsan naisip natin, mali ang mga magulang po natin. Naisip lang po natin. Pero alam nila, tama sila. Sino ang masusunod? Sila. Because that is right. Sabi diyan, sundin natin ang ating mga magulang dahil ito ang tama. Hindi sinabi diyan dahil tama sila. Even at times, sa isip mo, kayong mga bata, kayong mga anak, sa isip mo, mali, there are times na iniisip mo mali ang iyong magulang o kaya mali na sila. Pero hindi naman talaga masama yung pinapagawa sa iyo, sundin mo, for this is right. That is right to obey your parents. And then, ang sabi po dyan, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Sa 10 commandments, dito pa lang merong promise ang Lord, yung honor your father and mother. Ano po yung promise niya? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Sino po dito ang gustong humaba ang kanyang buhay? Mahaba ang buhay niya na pinagpapala. Yan po ang pangako sa mga lahat ng masunurin. Alam niyo po, yung maaga pong namamatay, yung mga hindi masunurin. Gusto niyo po humaba ang inyong buhay, maging masunurin po kayo, lalo na sa inyong mga godly persons, sa inyong mga magulang. Kung hindi pa po Kristiyano ang inyong mga magulang, meron po kayo, sabi nga po sa inyo, meron tayong mga pastors, meron kayong mga forerunners, or kung sino man po yung nag-disciple po sa inyo. Basta galing po sa Bible, sundin po natin. Of course, Pastor, paano yung mga magulang na pinagdodroga ang kanilang mga anak, ginagawang pusher,
or binibenta yung laman. Of course, hindi po gagawin yan. Ang pinag-uusapan po dito, yung matinong magulang. Kapag hindi na matino yung magulang, of course, hindi mo susundin po yun. Maliwanag po ito. Amen. Kailangan maliwanag po yun. So, si Queen Esther, naging masunurin po siya kung bakit po wala ng talent portion. Agad-agad po nung nakita ng hari, siya na ang panalo. Alam niyo po, kapag kayo po ay masunurin, lalo na po sa inyong mga magulang, ang promotion ay nasa inyo. Ipo-promote kayo ng Lord. Amen. So now, number 2, Esther had an unfailing faith in God because Queen Esther empowered herself through fasting. Now, bakit po pinag-uusapan ng fasting po dito? Now, kasi po, during this time, meron pong pinromote ang hari, ng pangalan niya si Haman or si Haman, na talaga pong tinaas niya, pinakamataas na posisyon sa lahat ng official niya, second in command sa mahal na hari si Haman. And during this time, nung nabalitaan na ng kanyang mga official, lahat ng mga sa palasyo, si Mordecai natambay po sa gate ng palasyo. Kasi po, lalo na nasa palasyo na si Queen Esther, laging nasa palasyo, sa gate ng palasyo si Mordecai para bantayan niya ang kanyang anak-anakan. Kamustahin niya kung ano nang nangyayari kay Esther. So, one day, lumalabas si Haman, nagbabow down ang lahat, pero si Mordecai ayaw niyang mag-bow down. Naggalit si Haman sa kanya. Bakit po galit si Haman sa kanya? Dahil hindi siya nag-bow down. Lalo na, I do believe, nalaman po ni Haman na si Mordecai ay isang Hudyo. Si Haman po ay isang Agagite. Ito na po yung sinasabi ko, natandaan niyo kung sino si Kish, no? Or yung Benjamite po kanina. Alam niyo po, si Saul po, during his time, na pinapapatay po ng Lord ang lahat ng mga kaaway, huwag siyang magtitira. Tinira po niya yung hari na ang pangalan, King Agag. Nagtira din siya ng mga animals na malulusog, na magaganda. And then sabi ng Lord kay Samuel, na siya ang propeta noon, sabi mo kay Saul, yung blessing ko sa kanya na dapat mula sa kanya ang mga hari ng Israel, pinuputol ko na dahil hindi siya masunurin. So nung pagdating ni Samuel kay Saul, sinalubong siya ni Saul, ang sabi ni Saul, Samuel, kanya, eto, sinunod ko ang lahat ng pinapagawa ng Diyos, sinunod mo lahat ng pinapagawa ng Diyos. Ano yung naririnig kong mga hayop na yan, mga kambing, no, mga baka na yan? Yung mga yan, magaganda kasi yan. I-offer ko naman kay Lord, ang sabi ni Saul. Anong sabi po ni Samuel? Makinig ka, Saul. Sa araw nito, tinatanggal na ng Diyos yung reject ka na niya bilang hari. At alam mo ba, obedience is better than sacrifice? Because rebellion is as wicked as witchcraft. And stubbornness is like worshiping idols. Yun po ang sinabi niya kay Saul. Now, si Samuel ang pumatay kay Agag. Dito po nanggaling ang mga lahi ng mga Agagite. Si Haman po, isa po siyang Agagite. So marahil si Mordecai, hindi siya nag-bow down. Una, dapat lang siya mag-bow down sa Lord. Amen? Alam niyo po, inawit natin kanina yung for the praises of man. For the praises of man, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away or shout my praise, my allegiance and devotion, my heart's desire and all emotion. Gonna serve the man who died upon the tree. Baka alam po ni Mordecai yung kantang yon. No? Hindi niya talaga binigay ang papuri niya kay Haman. Pangalawa, marahil alam din po ni Mordecai na itong lahi po ni Haman ay isa po siyang Agagite. Ito po yung dahilan kung bakit nawala po yung palasyo sa mga lahi ng mga Benjamite. Benjamite po si Mordecai. Si Haman naman po, siya po rin po ay merong royal blood. Dapat po, hari din sila ng Persia. Pero dahil sa mga Hudyo, pinatay po si King Agag. Kaya nung nalaman niyang Hudyo siya, pumunta siya sa mahal na hari. Ang sabi niya, mahal na hari, meron pong mga lahi na
nais pong magrebelde sa iyong kaharian. Hindi po maganda ito, mahal na hari. Kung kayo po ay, kung nais niyo po, magpadala po tayo ng sulat sa 127 provinces na sa araw na ito, na sa araw ng Purim, sabay-sabay patayin ng lahat ng mga ito. So binigay po ng hari ang signet ring niya kay Haman kasi po tiwalang-tiwala nga siya. At nung nalaman po ni Mordecai na merong isang araw na papatayin, lilipulin, magkakaroon po ng genocide, i-annihilate po ang lahat ng mga Hudyo sa time pong ito, pinunit po ni Mordecai ang kanyang damit at nagsaklot po siya sa labas na hindi po siya makapasok ng gate ng palace dahil bawal po yung nakasaklot. At nandun po siya, nakasaklot po, nagdadalamhati ang lahat ng mga Hudyo, umiiyak po. Nalaman po ni Queen Esther. Nalaman po ni Queen Esther na ganun ang suot niya. Binigay niya po niya ng damit sa kanyang servant. Sabi mo sa aking tatay-tatayan na palitan niyang kanyang damit pero hindi pumayag si Mordecai. So nalaman ni Queen Esther na nakasaklot pa rin siya. Pakitanong mo, anong dahilan, bakit siya nagdadalamhati? Nung sinabi ni Mordecai kung ano ang dahilan na sa araw nito lilipulin ang lahat ng mga Hudyo, no, sa buong Persya, lalo na sa Susa. Ang Susa po, ito po ang capital po ng Persya. Kailangan ka nang magsalita sa hari at you need to beg for mercy. Ang sabi po ni Mordecai. Pero ang reply po ni Esther na pinabigay niya sa kanyang servant, hindi ka basta pwedeng pumunta sa trono ng hari because ang tanging iisang batas sa trono ng hari na pumunta ka na hindi ka pinapatawag, ikaw ay papatayin. Unless ibaba ng mahal na hari ang kanyang golden scepter. Doon lang mabubuhay yung tao na hindi pinatawag. 30 days na akong hindi pinapatawag ng hari. Isipin niyo po ito, 30 days po siyang mukhang mukhang hindi po lastful si King Xerxes. No, nakapahinga po ng 30 days na po ang reyna. Pero alam niyo po, ano po ang sagot ni Mordecai? Dito po sa chapter 2 verse 5 to 7, basahin ko po. Sabi dito, now, hindi po pala, nuko rin na ako keningkay po. Ito po, sa chapter 4, I'm sorry, kaya pala linipat. Chapter 4, 12, 17, when Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer, do not think because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. Huwag mong isipin, Esther, kanya, sabi po ng tatay niya, na ikaw ay mabubuhay dahil nasa palasyo ka. For if you remain silent at this time, kung di ka, nung ka bumulad, kung di ka magsasalita, sabi niya, sa mga oras na ito, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. Sa malayong lugar, merong mabubuhay pa rin Hudyo, sabi po niya, but you and your father's family will perish. Mamamatay tayong lahat. Lalo na tayong taga-Susa, sabi po niya. And who knows, ito po sinabi po ni Mordecai, and who knows, but that you have come to your royal position for such a time as this. Sinong may alam, bakit ka reyna ngayon? Bakit ka ginawang reyna ng Diyos ngayon? Bakit ka nakaposisyon ngayon dyan sa palasyo? Ang sinasabi po ni Mordecai dito, na merong purpose ang Lord kung bakit ka nandyan. And then sabi po, verse 15, then Esther sent this reply to Mordecai. Ito na po siya, go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink. Tignan niyo po ito, matindi ito. Huwag kayong kakain, huwag kayong iinom for 3 days and night or day. Yung sabi po dyan, and I and my attendants will fast as you do. Maaring yung mga servants po ni Queen Esther, ginawa din po niya mga Hudyo din po. Ginawa po niya mga attendants siya. So alam niyo po ang lesson ho dito, kapag ikaw ay na-promote, ang una mong isipin na bigyan ng trabaho, yung mga kalahi mo, mga kapamilya mo. So sabi niya, kasi sabi niya dito, I and my attendants will fast as you do. Hindi po magpa-fasting ang mga pag-ano ho dito, nakagaya po ng mga Hudyo. So when this is done, I will go to the king even though it is against the law. Ito po yung kasi po mahina ang loob po nga ni
ang tawag dito, ni Esther. So ang kaya nga point number 2 natin, Queen Esther empowered herself through fasting. At pag sinabi mong fasting, kasama po ang prayer. Because prayer without, fasting without prayer is only a diet. Amen. So sabi natin yan, prayer is always a part of fasting. If you don't pray during your fast, it's just another diet. Amen. So ang ibig sabihin po niyan, ang lesson po for today, matuto po tayong mag-fasting. Kaya hanggang alauna ho tayo. No? Kaya hanggang alauna ho tayo. Sila po, 3 days hindi kakain ni hindi iinom. Yun lang pong uhaw na uhaw ka na, hindi ho ba? 3 days. Kaya nga po, Queen Esther empowered herself through fasting, through prayer and fasting. Sabi niya po dyan, if I perish, I perish. Kung mamamatay ako, mamamatay na ako. Sa panahong ito, dinalakasan na po niya ang kanyang loob. So Mordecai went away and carried out all Esther's instruction. So pinrepare po this is very important. Alam niyo po, mapapansin niyo po, na kailangan mo nang manalangin bago mo harapin ang mga matitinding desisyon. Before you decide, especially yung malalaking desisyon, you pray and fast. Because ang fasting po, take note, hindi po ito kapag nagpe-pray ka o nagfa-fasting ka, hindi po ito, Lord, sige na, parang pinapalipit mo yung kamay ng Diyos at pumayag na siya. Dahil sabi mo, sige na nga, dahil nagpapakahirap ka, matutugon na ako. Hindi po. Ang Diyos po, on the first day na nanalangin ho tayo, gusto na po niyang ibigay lahat. Kaya lang, meron pong pumipigil. Remember, may mga demonyo pong pumipigil sa mga answered prayers po natin. At kailangan po natin palakasin ang ating mga spiritual na buhay para po talaga pong makuha po natin, ma-receive po natin yung mga blessings na dapat po sa atin. One of the main reasons kung bakit po hindi natin nare-receive ang mga answered prayers po natin because we lack prayer and fasting. Ngayon po rin ang megalmusal kalupa ko. Oh. Amen. Meron po mga ilan na nagfa-fasting na katulad po natin. Alam niyo po, sino po yung naalala niyo po sa mga pinag-aralan po natin na nag-declare po siya ng fasting? Jehoshaphat. Sa 2 Chronicles 20 verse 3, ito po yung reason, King Jehoshaphat proclaimed a fast in Judah to seek guidance. Kaya ka nagfa-fasting to seek guidance, to seek wisdom from the Lord. No? Sino pa po? Si Ezra. Sabi diyan, Ezra declared a fast with his people to humble themselves. No, yung pananalangin at fasting, ito yung pagpapakumbaba sa Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos, God gives grace to the humble. And one of the ways na pwede kang mag-humble sa Lord is through prayer and fasting. Kasi kapag hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nagfa-fast, parang nagmamalaki ka na hindi ko na kailangan ng Diyos. Kaya kong isolve ito. Prayer and fasting, it is one of the ways kung paano tayo mag-humble sa Lord. And kapag nag-humble ka sa Lord, bibigyan ka niya ng favor. At dahil meron kang favor, sabi po dyan, sina Ezra, they humble themselves before God and seek what? Protection. Protection po ang prayer at saka po ang fasting. Sino pa po? Ang alam po nating nag-pray and fast. Nehemiah. Sabi po dyan, Nehemiah 1, for Nehemiah fasted to seek guidance, wisdom, and favor from the Lord. Alam po natin ang nangyari kay Nehemiah, di ho ba? Yung nabalitaan niya na sira-sira, ruined ang Jerusalem, yung bakuran niya, wala po. Excuse me po. During that time po, nakakahiya ang isang bayan na wala pong bakod. Hindi po siya fortified, madali po siyang pasukan, walang peace, wala pong kapayapaan dahil kahit sino na tagalabas nakakapasok. Now, kaya nga po nag-fasting po siya para po humingi po ng guidance, ng wisdom, ng favor sa Lord si Nehemiah. At hindi lang po siya basta nag-pray because prayer without action is dead. Faith without action is dead. Ang sabi sa prayer po ni Nehemiah, kung natatandaan nyo, tulungan nyo po ako sa taong ito. Sino yung sinabi niyang taong ito? Hindi niya sinabing sa haring ito. Sa hari, si Artaxerxes. Tulungan nyo ako. Kaya nga po, remember si Nehemiah po, lagi pong nakangiti yan, laging nakasmile. If you still remember the story.
Last week lang po yan. Yung pong walang, para po siyang, kung kilala niyo pa po si Pastor Edwin, na nasa Amerika na po ngayon. Si Pastor Edwin po, buhat po nung bata po ako dito sa nakikita ko na po siya. Wala pong araw na hindi ko siya nakitang nakasmile kahit pagod na pagod. Kaya pinagpala siya ng Lord. Kahit janitor lang po siya, na bago siya naging pastor, nakapagpatapos po siya ng isang nurse at saka ng isang teacher. Pinagpala po siya ng Lord. Si Nehemiah, ganyan po siya. Because ano po ang sikreto ni sa Nehemiah 8:10? The joy of the Lord is your strength. Yung kagalakan mo sa Panginoon. Kapag nandito ka ngayon, kapatid, nagagalak ka, ka mag-visit dahil mag-overtime ni Pastor Manny. Alam nyo, palalakasin ka ng Lord. The joy of the Lord is your strength. Kaya nga po, delight yourself in the Lord, magpakaligaya ka sa Diyos, and He will give you the desires of your heart. Kung maligaya kang nag-a-attend ng church, maligaya kang nag-a-attend ng iyong CU, na masaya kang nagpe-pray, masaya kang nagde-devotion, masaya kang nagbabasa ng salita ng Diyos, God will give you the desires of your heart. And He will give you strength. So pinalakas ang loob ni Nehemiah. Ang ginawa po ni Nehemiah, dahil sa araw, cupbearer po siya ng hari, dahil sa araw-araw na siya po ay nagsiserve sa mahal na hari, natutuwa ang mahal na hari sa kanya dahil masayahin po siya. Pero this day, pinakita ni Nehemiah, migmanok-manukan niya. Siguro yung niya, mahal na hari, magkape ka na, 3-in-1 muna ngayon. Kaya no. Sabi ko na mahal na hari, ninanuyay, paano to? Nehemiah, bakit ka malungkot? Wala ka naman sakit. Broken-hearted ka ba? Anong sagot ni Nehemiah? Sino ho bang hindi malulungkot? Nabalitaan ko po yung bayan po namin kung saan po nakalibing ang aking mga ninuno. Sira-sira, sinunog po. Nakakahiya po. Alam niyo po, anong tugon ng mahal na hari? Sabi niya, pabayaan mo yan. Magsaya ka na lang. Nakalipas na yan eh. Hindi po. Ang sabi ni ano ang gusto mo? Tapos, kung naalala niyo po yung kwento, anong gusto mo? And then, Nehemiah prayed. Paano yun? Sabi niya, anong gusto mo, Nehemiah? Tapos, ang sabi ni Nehemiah, nag-pray muna siya. Lord, pinini, ito na yun. Kakapalan ko na ang mukha ko, Lord. So, dahil alam ni Nehemiah, nag-pray siya, kakapalan ko na ang mukha ko. Kung nais niyo po, kung meron akong pabor sa inyo, mahal na hari, payagan niyo akong mag-live indefinite. Ganyan po kakapal ang mukha po ni Nehemiah. Dahil alam niya, nag-pray na siya, meron na siyang favor. Hindi lang po yun. Kung papayagan niyo po, bigyan niyo po ako ng sulat sa mga governors ng Trans-Euphrates para makadaan po ako na maayos po doon at safe. Bigyan niyo akong sulat kanya. Inutusan po ang mahal na hari. At isa pa po mahal na hari kanya, bigyan niyo din ako ng sulat, nakalimutan ko ng pangalan kung kanino, kay Amos ata, bigyan niyo ako ng sulat kay Amos, para bigyan niya ako ng mga timber, ng mga troso, mga gamit para itayo kong Alam niyo po, sa panahon po natin, milyon-milyon po yung hinihingi niya. Anong sabi ng mahari? Maglilib ka na nga, indefinite. Sino yung alam niyo po, para payagan siyang yung cupbearer, napakahalaga sa mahal na hari. Kasi yung cupbearer, siya muna yung kumakain na tumitikim ng inumin ng mahal na hari para hindi siya malason. Pero anong sabi ng mahal na hari? Sige kanya, bibigay ko lahat ng gusto mo. At dinagdag pa, kahit hindi hiningi ni Nehemiah, sabi niya, bibigyan pa kita ng mga sundalo para ikaw ay i-escort papunta ng Jerusalem. So si Nehemiah po, dala-dala po ang napakahaba siguro ng caravan po nila. Imagine yung troso, kung ano man semento yan o bato o kung ano man materials ang dala po nila. And then napakaraming sundalo para po siyang isang bigati na tao, para po siyang diplomat nung dumating po siya. Why? Bakit may favor si Nehemiah? Nagkaroon din po siya ng wisdom. Napatayo niya ang bakod na 4 kilometers. 39 feet high and 8.2 feet wide in 52 days. Hindi man siya architect, hindi man po siya engineer. Naging governor po siya, cupbearer lang po siya. Bakit? Nung nag-pray and fast po siya, binigyan siya ng wisdom ng Lord. If you want wisdom, alam niyo po, kung minsan humingi tayo ng solution sa Lord sa mga problema natin, ang unang hingin po natin, wisdom. Para ma-solve natin ang ating problema. Ano po sabi ni James? James 1:4, if any of you lacks wisdom, he should what? Ask God. Or ang asking is, pray to God.
Ito po yung ano, sabi diyan, he should ask God, no? Verse 5 pala, sorry, verse 5. He should ask God, na who gives generously without finding fault. Ano po yung without finding fault? Walang condition. Bibigay sa iyo ng Diyos yung wisdom. Amen. So yung walang wisdom sa inyo, sabihin mo sa katabi mo, meron kang chance. Mag-pray ka lang. Meron ka ng wisdom. Amen. Baka sabihin nyo, pastor, yung fasting na yan, ano lang yan? Old Testament. Tingnan po natin sa New Testament, Acts 13, verse 2 to 3. Did you know yung mga apostles, the disciples, nag-fasting din po to seek guidance. So sabi diyan, the disciples fasted to seek guidance from the Lord for their mission and ministry. At this time, nangusap ang Holy Spirit sa prayer and fasting nila na separate for me, Barnabas and Saul. Sineparate po si Barnabas and Saul for the mission journey po nila para sa mga pagano, mga Gentiles. Sino pa po? Sa Matthew 4:2, si Jesus. Jesus himself, nag-fasting po ng 40 days and 40 nights to prepare himself for his mission and ministry. Alam niyo po, kung gagawa tayo ng matinding decision o meron po tayong haharapin, you need to pray and fast. Seek favor from the Lord. Kung si Jesus mismo po, nag-fasting po siya. 40 days and 40 nights. Tayo po, bilang pamong minuto magsalita ako, kinong ring alwaki kayo, maranop na kayo. Pastor, 11:22 na. Maranop na ako. Ay, rugon eh. Sabi po ng Bible, their God is their stomach. No, so to have unfailing faith, it is necessary to pray and fast. Kung gusto niyo ng matindi ang pananampalataya niyo, tumitindi po ang pananampalataya po natin kapag tayo nagpe-pray at saka nagfa-fasting. Amen. Amen. Alam niyo po, sa mga darating po mga susunod na buwan, magdi-declare po tayo ng 1 week fasting. Kapilang kaya ito? Secret. Abangan niyo po kung di pa darating ang Lord. Number 3, so third point na po tayo. Medyo mabilis po tayo ngayon. Esther had an unfailing faith in God because Queen Esther risked herself to save her people. Dito na po, dahil tapos na po yung fasting, lumakas na po ang loob niya at handa na po niyang ibuwis ang kanyang buhay. Handa na pong ibuwis ang kanyang... Remember, sabi niya sa sulat o sa message niya sa kanyang tatay-tatayan, if I perish, I perish. Daw, chapter 5 na ho tayo. Kahit point 3 na ho tayo, 5 chapters po or 6 chapters ang pag-uusapan po natin dito. Chapter 5 pa lang ho tayo. So, meron pang 6, 7, 8, 9, 10. Woo! Ito pong bisang muli kaya kayo. Bala kayo. Ito po, exciting na po ang ano ho dito, mga pangyayari. Sabihan ko kaya kayo, daig na pa yung Netflix. Kumisa po tamanal ba ang pelikula? At makantahin ito. Imposible. Di ba? Parang sasabihin mo, mali. No, parang mali. Pero dito po, walang mali. Jesus' name. Ay, kanyamaning danom. Thank you, Lord. Sabi po dito sa verse 1, on the third day, Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the palace in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne, sabi doon, in the hall, facing the entrance. So, kung nandito po yung trono ng mahal na hari, doon ang entrance, nakaharap po siya, sabi po dyan, when he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased. Parang na-in-love na naman siya. Wow! After more than a month na hindi ko siya nakikita, na-miss ko itong aking reyna. He was pleased with her and held out to her the gold scepter. Remember, yung kapag hindi binaba ng mahal na hari, yung hindi ka pinapatawag, automatic po yung mga eunuchs kukunin ka at papatayin ka. Pero binaba po ng mahal na hari yung golden scepter po niya that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Sabi po dyan, then the king asked, what is it, Queen Esther? What is your request? Queen Esther, ano ba ang gusto mo? Ano ba yung request mo? Ba't nandito ka? Even up to half the kingdom, it will be given you. Half of the kingdom, it will be given you. Sabi ho dito ng mahal na hari,
nakita naman po natin kung gaano kalaki yung kingdom niya. Pero si Queen Esther, hindi po siya nasilaw. Babaguhin ko na. Pagkakataon ko na ito na meron akong sariling kingdom, half of the kingdom. Pero hindi po niya, ang isip pa rin niya, yung purpose niya, hindi nawala. Minsan alam niyo po, yung iba sa atin, pinagpapala lang, nawawala na yung purpose. Naalala ko nga yung kwento po ni Daddy sa amin. Yung po merong nangako na ipag-pray siya, makapag-abroad. At pag nakapag-abroad siya, magbibigay siya ng isang bus. Tama po, Daddy? Isang bus sa church. Dekada na ang lumipas, kahit isang tornilyo, nung makiramdam kayo, itong ikay ito. No, kasi abroad tayo. No, hindi pa rin po tinupan. Pero sa Queen Esther, hindi po siya nasilaw. Hindi ito abroad, o pera lang, hindi dollars. Half of the kingdom. Hindi niya pinilitan o kinalimutan yung pangako niya na isi-save niya ang kanyang mga kababayan, ang kanyang kapamilya. Sinave niya. Sabi niya, half of the kingdom it will be given you. Pero ang sabi ng Queen Esther, verse 4, if it pleases the king, replied Esther, let the king together with Haman come together to a banquet I have prepared for him. Kung okay lang po sa inyo, pumunta po kayo sa isang party na akin pong pinaghahanda ngayon, kasama si Haman. Ang sabi po ni Queen Esther, ano pong sabi ni na mahal na hari? Bring Haman at once, agad-agad. Ganyan po natataranta po. Kasi po, tuwing nakikita niya, kalaguna. Uy, ausan niya yaman, lagwayo. Sabi niya ganyan. So, the king said, so that we may do what Esther asked. Para magawin namin. Sabi niya, gawin na. Nagpapasakop ang hari kay Esther. Para gawin namin yung gusto ni Esther kanya. So the king and Haman went to the banquet Esther had prepared. As they were drinking wine, the king again asked Esther for the second time around. Ang sabi ng hari, what is your petition? It will be given you, and what is your request? Even up to half the kingdom, it will be granted. Parang tinutukso siya ng hari. Papapatay ko ba si Haman na ito? O yung half the kingdom? Ano kaya? Pero hindi nagbago pa rin ni Queen Esther. Sabi ni Queen Esther, alam niyo po, ang hari po dito, half the kingdom. Pero alam niyo po, si Jesus, King of Kings, ang binigay na po sa atin, the whole kingdom. The whole kingdom. Kasi sabi ng Bible, we are co-heirs with Christ. Kung ano ang pagmamay-ari ni Kristo, pagmamay-ari ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya hindi ka kawawa. Hindi tayo kalulu. Hindi tayo mahirap. Mga anak ho tayo ng King of Kings and Lord of Lords. Half of the kingdom. Sabi nga po ng Romans 8:32, di ba? Sabi po nun, kung hindi pa kinagkait, if God did not spare him, Jesus Christ, his one and only Son, will he not give everything, no, along with Christ graciously? Sabi po diyan, how will not also along with him graciously give us all things? Isipin niyo po kung anong pinagpe-pray niyo, ang kailangan niyo lang po manampalataya. Because without faith, it is impossible to please God. Kung binigay na si Kristo sa atin, walang hindi pwedeng ibigay sa atin ang Diyos. Dahil yung pinakamahalaga sa Diyos, ibinigay niya, His one and only Son. Now, itong mahal na hari po dito, si Xerxes, half of the kingdom. Pero si Esther, sabi niya sa verse 7, my petition and my request is this. If the king regards me with favor, and if it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, let King and Haman come tomorrow to the banquet I will prepare for them. Then I will answer the king's question. Alam niyo po, anong pinag-aaralan ko ito, sabi ko, yung mga Hudyo, yung mga Hudyong babae, parang mga Pilipina, dalagang Pilipina, pakipot. Hindi agad sinabi ni Queen Esther ang hiling niya. Sabi niya, bukas po, magano naman po ako ng banquet. Kung pwede, kayong dalawa ni Haman, ay pumunta dito sa banquet na aking ipiprepare. Anong sabi ng hari? Hoy, Queen Esther, kagastos mo? Hindi po. Nataranta po. Actually po, sa gabing ito, hindi nakatulog si excited po. Excited na makita yung kagandahan na naman
ni Queen Esther. Hindi po nakatulog si dito. So pumayag po ang mahal na hari. So excited po siya. So gabi na po dito umuwi. Nung umuwi din po si Mordecai, sa magagabi pong ito, pinagmalaki ni Mordecai. Ni Haman, sorry. No, ni Haman, sign na po yan na maranop. No? Sabi ni Haman sa kanyang mga kaibigan, pinagmalaki niya, alam niyo ba yung yaman ko, ang dami kong yaman, ang dami kong mga property, no? Tapos pinagmalaki din niya yung 10 anak niya because during that time, kapag may mga anak kang lalaki, marami, pinagpala ka. May 10 anak ako. Hindi lang yan. Ngayon, kanya, gumawa ng banquet naghanda ng banquet si Queen Esther, ako lang at saka yung mahal na hari ang in-invite. Tapos, meron pang another banquet bukas. Ako lang yung in-invite talaga pong Pero ang sabi ni Haman, hindi ako masaya hanggat nakikita ko si Mordecai dyan kanya. Tapos anong sinuggest po ni Ceres, ang kanyang asawa, at saka po yung mga kaibigan niya? Kung gano'n kanya, magtayo ka ng gallows, ng poste. Sa mga poste po nun, yung mga gallows hinahangi. Pero ang suggestion na, patuloy pa, lagyan mo ng tilos, no? At ituhog mo dyan si Mordecai. Bukas, sabihin mo sa mahal na hari. Ginawa ni Mordecai. Habang nag-uusap ang mga ito, ang mahal na hari sa palasyo naman, hindi siya makatulog. Hindi po siya makatulog. No? Tingnan po natin sa chapter 6 na po tayo. Pila na mong kay. 4 chapters na lang. 11:32 na po. That night, sabi mo dyan, the king had trouble sleeping. Habang nag-uusap po sina Mordecai, ay sinahaman yan, tsaka yung nagpe-prepare po sila ng galos na pantuhog kay Mordecai. So, hindi makatulog ang mahal na hari. Bakit kaya hindi siya makatulog? Sinadya ng Diyos na masyado siyang na-mesmerize sa kagandahan ni Queen Esther. Sipin niyo po, lahat ng tao, pati yung mga contestant sa beauty contest, na ibig sabihin po, napakaganda at napakabango ni Queen Esther. No, ang maganda. Kaya hindi po siya makatulog. Excited siya sa kinabukasan. No, para po siyang teenager uli. So that night, the king had a trouble sleeping. So he ordered an attendant to bring yung pong mga history book po nila para basahin po. No, para po sa kanya. No? And then sa record po, sabi diyan, in those records, he discovered an account of how Mordecai, kung paano siya niligtas ni Mordecai na had exposed plot of Bigthana and Teresh, 2 of the eunuchs who guarded the door to the king's private quarrels. They had plotted to assassinate king. Kukwento ko na lang po yung part na ito. No? Merong time po na during this time, queen na po si Esther, na si Mordecai, narinig niya po itong dalawang ito, si Bigthana, kasanting na pulag yun Bigthana, parang malaking bintana ito. Tsaka po si Teresh, no? Na narinig pong papatayin si Xerxes. Sinumbong niya kay Queen Esther. Dahil dito po, naligtas ang buhay ni King Xerxes. And then sabi po dyan sa verse 3, what reward or recognition, verse 3 na po tayo, ano ba lang ang recognition? In-award na ba natin ito? Reward na ba natin ito? Sabi po ng kanyang attendants, nothing has been done for him. And then habang nagsasalita po siya, dumating na si Haman. Dumating po si Haman. Narinig niya, gabi na po ito, kaya narinig niya. Who is that in the outer court? Habang pong binabasa sa balnari yung the king inquired. As it happened, Haman had just arrived in the outer court. So, hindi na rin po natulog si Haman. Excited naman si Haman na patayin, ituhog si Mordecai kinabukasan. Nakukuha niyo po yung kwento. Ako matutod. Alam niyo po, maganda na po ang kwento dito. Huwag kayong kukurap. As it happened, Haman had just arrived sa outer court. So, pinapasok po siya. No? Sabi po dyan, basahin ko nga po, no? Just arrived in the outer court of the palace to ask the king to impale Mordecai, no? Ituhog siya on the pole. Nandun si Haman para humingi po ng permission na ituhog bukas ng umaga si Mordecai. Alam niyo po, maganda na po ito. No? Next verse, please. Then sabi, so the attendants replied to the king, sabi niya, Haman is out in the court. Bring him in. Sige, papasukin mo. Sabi po ni, kasi bilib din ang hari kay Haman Siya yung second in command niya. So the king ordered. So Haman came in and the king said, meron akong tanong Haman kanya, what should I do to honor a man who truly pleases me? Haman, alam mo kanya, ano ang dapat kong gawin sa
isang taong talagang nalulugod ako. Akala ni Haman siya po yun. Sabi ni Haman dyan, Haman thought to himself, ito po yung mga, kaya nga po yung pagiging presumptuous, no? Hindi po maganda. Itang mag-assume ka. Assuming. Ayan po yan. So Haman thought to himself, whom the king wished to honor more than me. Sino ba yung honor ng hari kundi lang ako? Kasi alam nga niya, second in command siya. And then, next verse, sabi niya, so he replied, if the king wishes to honor someone, he should bring out one of, ito po yung suggestion ni Haman. He should bring out one of the king's own royal robes, yung royal robe ng hari, as well yung horse ng hari, yung kanyang chariot. Kumbaga, ito po yung kanyang, nanularing balasakin. Limousine, mga ganyan po na limousine na ang tatak mga Rolls Royce. Mga ganyan, no? Rolls Royce po, no? As well as the horse of the king himself has ridden, one with a royal emblem on its head. No? Ito po kasi akala ni Haman, siya nga. Let the robes and the horse be handed over to one of the king's most noble official. Yung noble official daw, siya ang magsusuot sa kanya kasi akala nga niya, siya. And let him see that the man whom the king wishes to honor is dressed in the king's robes and led through the city square and king's horse. Habang siya ay nakasuot ng robe ng mahal na hari, nakasakay sa Rolls Royce ng mahal na hari, ito naman, have the official shout. Yung mga official, sabi niya, matataas na official ng mahal na hari, na sila habang pinaparada itong taong ito, sisigaw silang, this is what the king does for someone he wishes to honor. This is what the king does for someone he wishes to honor. Matindi po yun. Ang ganda po ng suggestion ni Haman. Next verse, sabi niyan, excellent. Sabi niya, maganda, sabi po ng mahal na hari. Now, sabi niyan, the king said to Haman, quick, bilisan mo kanya. Take the robes and my horse and do just as you have said for Mordecai. Hindi ho ba? Ang plano niya pati, sabi niya, alam niyo, ano kaya yung tsura niya nito? Hindi siya pwedeng mag-react o mag-complain. Mamamatay si Haman kapag nag-complain siya. For Mordecai the Jew, in-specify pa niya, who sits at the gate of the palace, yung tambay, dun sa gate kanya. Alam pa niya, talaga niya, si Mordecai, yung tambay sa gate, yung Hudyo, gawin mo sa kanya, sabi niya, gawin mo sa kanya ang mga sinabi mo, leave out nothing you have suggested. Wala kang hindi tutuparin. Sabi niya. So ito po'y kinabukasan na. No, pagka umaga. So next verse, so Haman took the robes and put them on Mordecai habang sinusot. Siguro katak si Mordecai. Mordecai, lika ka niya. Nandiyan po yung mga attendants, hindi niya pwedeng basusin si Mordecai. Kasi po kapag hindi ginawa ng maayos ni Haman ang pinapagawa ng mahari, yung mga attendants magsusumbong sa mahal na hari, sasabihin nila, yung pinapagawa po nyo, hindi inaayos ni Haman. Mamamatay po si Haman. Kaya nga po, habang dito, sabi ni Mordecai, ayusin mo. Wag mo akong sakalin, ayusin mo. Itong Mordecai, itong si Haman, nanggigigil na po siya niyan. At hiyang-hiya sa ginagawa po niya. Place him on the king's own horse. Sinakay pa siya. Baka mahulog ako. Dahan-dahan. Sabi siguro ni Mordecai, dahan-dahan, sabi niya kay Haman. And then sabi niyan, and led him through the city square, shouting, kasama po siyang sumisigaw ngayon. This is what, sabi siguro niya, this is what the king does for someone he wishes to honor. This is what. Alam niyo po, ano kayang pakiramdam ni Haman during this time? And then afterward, pagkatapos pong inikot po siya. No? Pinasyal po at afterward Mordecai returned to the palace gate. Muling nagtambay si Mordecai. No? But Haman hurried home dejected and completely humiliated. Hiyang-hiya po siya. Nung umuwi po siya sa verse 13, sabi niya dito, when Haman told his wife Ceres and all his friends what had happened, his wife's advisors and his wife said, since Mordecai, this man who has humiliated you, is of Jewish birth, you will never succeed in your plans against him. It will be fatal to continue opposing him. Ngayon po, binabawi na nila yung kanilang counsel yung advice nila kay Haman. Sabi niya, ay, ganyan ba yung nangyari sa'yo? Nakakaya.
Alam mo, kung napahiya ka dahil sa ganyan kay Mordecai, hindi ka magtatagumpay sa kanya. Ang sinasabi po nila, huwag mo nang ituloy ang plano mo sa kanya. Pero, alam niyo po, kung bakit nagkaroon ng pangalawang banquet, ino-orchestrate po ng Lord. Si Lord ang nag-aano po kay Queen Esther, sa lahat po dito, makikita nyo ang pagkilos ng Diyos. Kung agad po yung sa first pa lang ho, hindi ganito ang pangyayari. Sa first banquet pa lang, sinabi na ni Queen Esther. Kaya kung minsan po, huwag tayong magmadali. Hingin natin sa Diyos na kailan ko dapat gawin to, Panginoon. Now, tuloy po natin sa verse 14. While they were still talking, nag-uusap po sila, sina Haman at ang kanyang mga kaibigan, ang asawa niya, the king's eunuchs arrived. Kinuha na po siya. And sabi niya, quickly took Haman to the banquet Esther had prepared. So second day na po ito, second banquet. No? And then, tuloy po natin, chapter 7 na po tayo kung may gagana ka. Malapit na pong mayari. 11:42 pa mo. So the king and Haman went to Queen Esther's banquet. On the second occasion, while they were drinking wine, the king again said to Esther on the third time, sabi dito, tell me what you want, Queen Esther. What is your request? I will give it to you, even if it is half the kingdom. Talagang pinipilit po niya nga, ganito po ka-highly favored si Queen Esther, pero hindi nagbago ang plano ni Queen Esther, yung purpose niya. Sabi po dito, if I have found favor with the king, and if it pleases the king to grant my request, I ask that my life and the lives of my people will be spared. Ang request ko po, mahal na hari, iligtas niyo po kami. Ang buhay ko at ang buhay ng aking mga kababayan, ang aking mga kalahi, iligtas niyo po kami. For my people and I have been sold to those who would kill, slaughter, and annihilate us. If we had merely been sold as slaves, I could remain silent, for that would be too trivial a matter to warrant disturbing the king. Alam niyo po, mahal na hari, kung kami ay naibenta, kasi po, nagbayad po si Haman para sa araw na yon sa mga tao na papatay ng mga Hudyo. Kung kami po ay binenta lang bilang slave, hindi ko na po kayo istorbohin kasi nakakaya na pong istorbohin po namin kayo. Payag na po ako kahit kami ay mga alipin. Pero ano pong sabi po ni Queen Esther pa? No ka rin ako. Pero lalo tayo maglambak kanini. No? Verse 5, who would do such a thing? Sabi ng mahal na hari, sinong gagawa niyan? Imagine habang umiinom po si Haman. Sinong gagawa niyan sa iyo? Kinakabahan na po si Haman po dito. And then, King Xerxes demanded, who would be so presumptuous as to touch you? Sino ang mananakit sa iyo? Sabi niya dito, Esther replied, eto na po, tatlo po sila dyan, no? Mahal na hari, si Haman, si Queen Esther. Eto na po. Woo! Alam niyo po, ilang beses ko na po nabasa po ito, no? Pero na-excite pa rin po ako kapag inuulit-ulit po itong sa portion na ito. And then, Esther replied, this wicked Haman, ang sabi po niya, is our adversary and our enemy. Alam niyo po, sabi dyan, Haman grew pale and with fright before the king and queen. Namutla po. Siguro po nung hindi niya po siguro maano niya dito. Then the king jumped to his feet in rage and went out into the palace. Napatayong bigla ang mahal na hari at lumabas po sa kanyang garden. Siguro magyosiya po kanito. No, nagre-relax nung lumabas po ang hari. And then ang sabi po diyan, Haman however stayed behind to plead for his life with Queen Esther, for he knew that the king intended to kill him. Alam ni Haman, mamamatay na siya. No, nagmakaawa siya kay Queen Esther. Talaga pong hinawakan niya si Queen Esther dito. In despair, he fell on the couch where Queen Esther was reclining. No, para po siyang para po siyang dinaganan niya si Queen Esther po dito. For he, sabi niya dito, was reclining just as the king was returning from the palace garden. The king exclaimed, napasigaw ang mahal na hari, will he even assault the queen right here in the palace before my very eyes? Ang sabi po niya, as soon as the king spoke, his attendants, yung tono ng mahal na hari, alam na po ng mga eunuchs, ng mga attendants niya, ang mangyayari. His attendants, automatically po ito, covered Haman's face, signaling his doom.
Ang ganda po ng kwento, no? Nabaligtad po. No? Then Harbona, ito po yung maganda dito. Then Harbona, sabi niya ho dito, at ipalagyo kayo, Harbona. No? Bala mo po pamangan yan. Then Harbona, one of the king's eunuchs said, Haman has set up a sharpened pole. Sabi niya, nagtayo po si Haman ng pole na 75 feet. Sabi niya doon, na sa court niya intended to use to impale Mordecai, the man who saved the king from assassination. Ano po sabi ng mahal na hari? Then impale Haman on it. Sige, ito yung siya doon, i-barbecue yung siya doon. The king ordered. Tingnan niyo po kung paano gumanti ang Diyos. Kaya sabi ng Lord, huwag kayong gaganti, ako ang gaganti. Ang kailangan mo lang, pray and fasting. Magtiwala sa Diyos. Wow, no? Wow po ang nangyari. Kaya nga po dito, hindi ba nabanggit ang Diyos, pero nakikita niyo po kung paano yung eksaktong araw na kinausap ni Queen Esther, tapos yung pangalawang araw kung paano nagpaplano si Haman na patayin si Mordecai. Ang Diyos naman may planong i-save, hindi lang si Mordecai, kundi ang buong Hudyo. At may plano siyang si Mordecai ang mamamatay, pati ang buong lahi po niya. Woo! Ang galing po ng Lord, no? Ang galing po ng Lord. Nakakamangha po talaga. O manalbi ako pa Netflix kanya na lamang kakwenta-kwenta, kaya ba't yaman totoo? Ito po, totoo po ito. Dahil totoo ang Diyos, buhay po siya. Amen. So sabi niya, ipako niya siya doon. So verse 10, so they impaled Haman on the pole he had set up for Mordecai, and the king's anger, sabi po dyan, the king's anger subsided. Alam niyo po, dati ang Diyos galit din po sa atin. Pero dahil ang napako sa krus ay ang kanyang bugtong na anak, karapat dapat po, nawala na po yung galit ng Diyos sa atin. No, yan po yung kwento. Makita niyo po yung mga typology of Jesus in the Old Testament. No? Na makita ho natin dyan. And then alam niyo po, sa chapter 8, kukwento ko na lang po, sa chapter 8, may request pa si Queen Esther. Kasi po, nagpadala nga po ng decree, ng sulat, on the day of Purim, lahat ng Hudyo papatayin. Sabi niya, mahal na hari, kung meron pa rin akong pabor sa inyo, pwede ba kayong sumulat uli para yung unang sulat po ninyo pawalang bisa. Kasi kung ano man ang sinulat ng mahal na hari, may signet ring, hindi na po mababali po yon. Pwede lang baliin yung kapag ano po siya muli ng isang sulat. So gumawa po ng isang sulat ang mahal na hari at dineclare na hindi na matutuloy yon at ang mga Hudyo, na pwede na nilang pagtanggol ang kanilang sarili upang mabuhay. So talagang worth it po ang ginawa po ni Queen Esther na sa kanya pong pagre-risk ng kanyang buhay dahil sinave niya ang kanyang mga kababayan. At hindi lang po yon, hindi lang po na-save ang kanyang kababayan, ang tatay na-save po niya, si Mordecai. Hindi lang po yon, si Mordecai po na-promote po siya. Na-promote po siya. Tingnan po natin sa chapter 9 na ho tayo. Malapit na nang mayari. Sabi niya, ay salamat, wala akong mag-fasting tapin na. Chapter 9 verse 3 and 4, sabi diyan, and all the nobles of the province, the highest officers, the governors, and the royal officials helped the Jews for fear of Mordecai. Sabi dito, for Mordecai, sabi diyan, had been promoted in the king's palace, and his fame spread throughout all the provinces as he became more and more powerful. Ito pong tatay-tatayan ni Queen Esther na ang alam lang po niya magtambay sa palasyo. Ngayon po, siya ay second in command. Saan po natin makikita na second in command siya? Chapter 10 na ho tayo. Ay, na. Praise the Lord. No? Chapter 10 na ho. 10 chapters lang po yun. 10:3. Sabi diyan, Mordecai the Jew became the prime minister with authority next to that of King Xerxes. Second in command. Yung position ni Haman napunta kay Mordecai. Bakit? Si Mordecai po naging tapat siya. Hindi siya nag-bow down sa kanino mang tao. Nagba-bow down lang si Mordecai sa Diyos. Amen. Yung kayong, balo yung retang, will you marry me? Nako si Claude. Dati pinalamang will you marry me kanyan eh. Patsapig lolon may segutan mo na eh. Balo mo kayo na. O tabalo rin Pilipino, mahilig lang mas maganda po yung atin, mamanhikan. Para yung kanina, memukan. No? Kilala yung pa yung memukan, nakalimutan nyo na yung memukan kanyan. Si Memukan yung nagsuggest na tanggalin si Queen Vashti. No? Anyway, so ito po siya, no? Second in command. And then kay King Xerxes, he was very great among the Jews who held him in high esteem because he continued to work for the good of his people and to speak up for the welfare of their descendants. Alam niyo po maganda dito, hindi nagbago yung ugali ni Mordecai.
tinulungan pa rin niya ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga kababayan. Kahit napakataas na ng kanyang posisyon, napakayaman na niya, at maging si Queen Esther, napakayaman na niya, hindi po nagbago ang ugali po nila. Kapag pinromote ka ng Lord, kapatid, huwag magbago dapat ang ugali mo. The more na pinopromote ka ng Lord, the more na pinapayaman ka ng Lord, the more na binibless ka ng Lord, the more na magpakumbaba ka, kapatid. Kasi the more na bibigyan kang favor ng Lord. Amen! Hallelujah! For such a time as this. Alam niyo po, dito na lang po siguro ako magtatapos para madali na lang po. You are in your situation now because God has purpose for you for such a time as this. Remember, sinabi ni Mordecai, for such a time as this, ginawa kang reyna. Merong plano ang Diyos. Alam niyo po, I don't know kung ano po ang situation nyo ngayon. Maaring maganda o hindi magandang situation nyo. But for such a time as this, na narinig nyo ang salita ng Diyos, manghawakan kayo sa salita ng Diyos. Because for such a time as this, merong magandang plano ang Diyos. Maganda man o hindi ang sitwasyon natin, merong magandang plano ang Diyos. Ang sabi po ng Romans 8:28, all things, and we know that all things work together for good to them who love God, to them who are called according to His purpose. Manghawakan lang po kayo. For such a time as this, hindi po aksidenteng nandito ho kayo. Merong magandang plano ang Diyos. Now, unfailing faith is to trust and obey God in whatever situation you may be. Ano man po sitwasyon ninyo, magtiwala kayo, magandang plano ng Diyos. Magandang plano ng Diyos. Ano pong sabi ng Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Katulad po kina Esther at sa Mordecai at sa mga Hudyo sa Susa at buong empire ng Persia. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Basta patuloy lang po tayo mag-pray, mag-fast, mag-trust and obey sa Lord. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Tayo po lahat ay tumayo.